Ang National People's Congress Standing Committee sa Beijing ay nagpasa ng batas na hayagan nagpapahintulot sa Chinese military na gumamit ng dahas at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang paglapit ng mga foreign vessel. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na nagbanta umano ang China laban sa Estados Unidos dahil sa bago nitong batas na nagpapahintulot sa Chinese military na atakihin ng mga foreign vessel sa South China Sea, lalong-lalo na ang mga warship na iligal na lalapit sa kanilang mga artificial islands. Ang National People's Congress Standing Committee sa Beijing ay nagpasa ng batas na hayagan nagpapahintulot sa Chinese military na gumamit ng dahas at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang paglapit ng mga foreign vessel o warship sa mga kinokontrol nitong teritoryo sa South China Sea. Ang People's Liberation Army, Navy at Chinese Coast Guard ay regular na nagdi-deploy ng mga barko sa South China Sea at sa West Philippine Sea upang igihit ang mga pag-aangkin nito at upang bantayan ang kanilang mga artificial islands sa pinagtatalo ng karagatan. Regular din na nagpapadala ng mga barko ang US Navy sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation at upang bigyang babala ang komunistang bansa at ipakita ang suportado ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa Timog Silangang Asia. Iniulat ito matapos sinabi ng Pilipinas na naghahanap ng mas malakas na international support tungkol sa maritime dispute nito sa China sa South China Sea matapos ang nangyaring banggaan sa pagitan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa malapit sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na palalakasin ng Pilipinas ang mga multilateral activities nito kabilang ang pagsasagawa ng mga Freedom of Navigation Patrol sa West Philippine Sea na kung saan pilit na inaangkin ng China. Sinabi niya na umaasa siya na mas maraming bansa ang makikiisa sa paglaban sa mga ginagawang agresibo at iligal na aksyon ng China, ngunit hindi nito tinukoy kung anong uri ng tulong ang hinihingi ng bansa. Naglabas ng pahayag si Teodoro matapos nagpalitan ng mga akusasyon ng Pilipinas sa China dahil sa isang nangyaring banggaan sa pagitan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang Philippine supply boat malapit sa Ayungin Shoal, isang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinas na sadyang binangga ng Chinese Coast Guard ang supply boat nito habang nagsasagawa ito ng resupply mission para sa mga Pilipino troops na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre at agad naman ikinagalit ito ng gobyerno ng Pilipinas at umani ng pagkondina mula sa ilang mga bansa kabilang ang Estados Unidos, Japan, Australia at United Kingdom na nagpahayag ng pagkikiisa sa Manila at inimok ang China na igalang ang international na batas. Samantala, sa ibang mga ulat, nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Madre.
Sinabi ni Admiral John Aquilino na hindi umano kakayanin ng People's Liberation Army ang tunay na lakas ng US military at nagbanta siya na kung gagalawin nito ang BRP Sierra Madre, sigurado umanong makakatikim ang Chinese military. Binalaan ni Aquilino si President Xi Jinping laban sa patuloy na ginagawang agresibong aksyon ng People's Liberation Army sa West Philippine Sea at hinimok niya ang Chinese President na tigilan na ang kanyang masamang ambisyon sa rehiyon. Binigyan din ni Aquilino ang China lang umano ang patuloy na nagsasagawa ng mga provokatibong aksyon sa South China Sea at East China Sea at ito rin umano ang dahilan kung bakit marami itong kaaway sa rehiyon tulad ng Japan, India, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinatibay ng tagapagsalita ng US Department of Defense ang commitment ng Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap nitong issues sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Colonel Martin Minor sa media ng Pilipinas ay isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado at mayroon silang parehong commitment na manindigan laban sa mga nagdadala ng banta sa seguridad, kasaganan at estabilidad sa Indo-Pacific region. Nang tanungin siya tungkol sa deployment ng mga American troops sa mga base sa Pilipinas sa ilalim ng Exchange Defense Cooperation Agreement, sinabi ni Minor na hindi sila nagbabalak na permanenteng i-base ang kanilang mga sundalo sa bansa. Ipinaliwanag niya na ang EDCA ay isang cooperative agreement na nagbibigay daan para sa mga rotational activities at ang mga EDCA site ay gagamitin para maipatupad ang mga shared interest ng dalawang bansa kabilang ang combined training exercises at rapid response effort sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Minors na masyado pang maaga para talakay ng mga numero, kakayahan o timing, mahalagang tandaan ang pinagsamang desisyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang masusunod tungkol sa anumang paggamit ng mga EDCA site. Idinagdag niya na ang mga EDCA site ay maaaring gamitin upang suportahan ang isang wide range na misyon kabilang ang magkasanib na military training, disaster relief at humanitarian effort at combined exercise.